Magandang araw sa inyong lahat. Bago tayo dadako sa paglalahad ay papanood muna namin ang bidyong kababaihan ng Taiwan ngayon at noong nakaraang 50 taon galing sa padayong wika Filipino. At pagkatapos ay magtatanong kami ng galing sa video. At natapos niya nang napanood ang bidyong iyon. At ito ang 3 katanungan na galing sa bidyong iyon. Ang una ay anong saysay ng batas sa Taiwan na ginawa ng kanilang gobyerno para sa kababaihan? Ang sagot ay upang mapangalagaan ang kababaihan. Pangalawang katanungan, gaano katagal ang ginawang maternity leave sa Taiwan? Ang sagot ay 1 taon o 1 year. Ang pangatlong katanungan ay ano ang unang kalagayan ng kababaihan noong nakalipas na 50 taon? Sagot, maging housekeeper or tapusin ang gawaing bahay. Kung babalikan natin ang nakalipas, makikita natin na ang kababaihan ay madalas kinukulong sa loob ng tahanan na tila ba nawala ang kanilang pangarap. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagbago ang ihip ng hangin. Sa ngayon, makikita natin ang mga babae sa Taiwan ay aktibo na at nakikilahok na sa mga gawain. Ang paliwanag na galing sa bidyong iyon ay ang kababaihan sa Taiwan ay madalas na nakatalaga sa gawaing bahay. Ang edukasyon sa kanila ay hindi gaanong binibigyang halaga at kung makakapasok man ay limitado lamang. Sa pagdating sa trabaho ay mababa naman ang sahod nila. Ngunit ngayon mas malawak na ang akses sa edukasyon at marami ang profesional na mga kababaihan sa Taiwan. Magandang araw mga karat! Ngayon, mainit na usapan ang ating tatalakayan ngayon. Ito ay tungkol sa kalagayan ng mga kababaihan sa Taiwan noon at ngayon. May tunay nga bang pagbabago o isa lang itong ilusyon? Bigyan natin ng palakpakan sina Franco at Rio! Piling Franco, ano po bang sitwasyon ng mga kababaihan sa panahon ninyo? Wala kaming boses noon. Para kaming kasambahay sa sarili naming tahanan. Ang trabaho namin ay maglaba, magluto at mag-alaga ng bata. Kahit gusto naming magdesisyon, hindi kami pwede dahil ang lalaki lamang ang may karapatan. Binibini, ano po ba ang masasabi ninyo nito? Pasensya na po, Binibini, pero hindi na ganyan ngayon. Ang mga kababaihan sa Taiwan ngayon ay may trabaho na, mas mataas ang sahod, at higit pa, mas madaming kababaihan sa kolehiyo kaysa sa mga kalalakihan. May mga batas na para sa amin, at hindi na kami ikinukulong sa bahay. Trabaho? Karapatan? Bakit hindi pa rin nagtitiwala ang kalalakihan sa babaeng lider? Ano yung sinasabi niyo nga pantay? Kung hindi naman po ako wala sa inyo. Tama, pero mas mabuti na ito kaysa sa walang karapatan noon. Ngayon may progreso pero hindi tapos ang laban. Medyo minit ng harapan ngayon. Kung ganito pa rin pala, ibig sabihin hindi lubos ang pagbabago. Ilusyon lang ito. Hindi ito ilusyon. Ang pagbabago ay proseso at kami mismo ay patuloy na lalaban para sa ganap na pagpapantay-pantay. Narinig natin mga karapat. Noong tahimik ang mga kababaihan sa Taiwan, ikinukulong sa bahay at tinuturing walang boses. Ngayon, sila ay nakapag-aral at nagpapatuloy labanin ang kanilang karapatan. Pero bago tayo matapos, may gusto ba sa inyong magsabi? Ako.
Kahit ako ay nasa nakaraan, gusto kong sabihan ang babae ngayon na huwag kalimutan ang sakripisyo na ginawa ng kababaihan noon. Wow, nakaka-inspiring. Ngayon, nalaman nyo na ang kaibahan ng kababaihan noon at ngayon. Huwag rin kalimutan ang ginawa nila para sa iyo. At dito magtatapos ang ating programa dito sa Kaharapan. Meral signing up. Ngayon naman, tatalakayin ko kung ano ang pagbubuod sa noon sa mga kababaihan sa Taiwan at ngayon. Noon, ang babae ay nakatali lamang sa bahay bilang kasambahay o housekeeper. Walang karapatang magdesisyon, mababa o walang pantay na sahod at benepisyo, mababa ang tingin sa kanila, hindi masyadong mataas ang standard sa kababaihan, halos walang babaeng nasa mataas na posisyon, walang malinaw na batas para sa karapatan ng kababaihan, at ang lalaki ang laging mas mataas. Ngayon, tatalakayin ko naman ang mga kababaihan ngayon sa Taiwan. Maaring maging profesional na leader at mataas na posisyon. May pantay na karapatan sa edukasyon, trabaho at batas. Tumaas ang sahod, may maternity leave at iba pa. Mas mataas ang pagkilala, tinanggap bilang pantay. Mataas ang standard nila sa kababaihan, dumadami na ang kababaihan sa larangan ng pamumuno at pamahalaan. Unti-unting kinikilala ng lalaki ang kakayahan at karapatan ng babae. May mga batas na ang nagbibigay ng pantay na karapatan at proteksyon. Ito lamang ang lahat ng pagbubuod sa noon at ngayon sa mga kababaihan sa Taiwan. Hanggang sa muli. Ang aral na iyong makukuha dito na ay ang kababaihan ay may kakayahan at karapatang makamit ang pantay na pagtingin sa lipunan. Hindi dapat limitado ang kanilang gampanin sa bahay lamang, kundi dapat silang bigyan ng pantay na oportunidad sa edukasyon, trabaho at pamumuno. Ipinapakita ng Taiwan na nasa pamamagitan ng pag-aaral, pagpupusige at tamang batas, nagbabago ang kalagayan ng kababaihan tungo sa pagkakapantay-pantay.